Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So ating pag-uusapan ngayon itong pagbanat ni Atty. Rowena Guanzon kay Risa Hontiveros na confident si Risa na mananalong presidente sa 2028. Yes po kabibig, wala na talagang atrasan to mga kabibig. 2026 pa lang parang nagpaparamdam na si Risa sa pagtakbo sa 2028. Feeling niya siya ang malakas, siya ang sikat, siya ang iboboto ng mga Pilipino sa 2028. Sabi na bang iba, itong pag-epal ni Risa Hontiveros at ibang kakamping sa China ay drama ito, strategy nila ito. At itong paggawa ng museum sa mga adikto sa Senado, drama din ito, parte na kanang script. Baka sabihin ng ibang tao na ay mabuti pa si Risa, may nagawa sa bansa. Ay nako, parte ng script mga kabibig. So eto kabibig ha, ito yung pagbanat ni Atty. Rowena Guanzon kay Risa Hontiveros. Di ba? Noon kakamping ito, si Atty. Rowena Guanzon, sinabi naman niya kakamping siya, pero hindi siya kakampi sa mga taong, alam mo na, ginagamit ang mga tao, ma-epal, pa-epal, at parang hindi totoo ang serbisyong pinapakita sa sambayan ng Pilipino. Ito kabibiga, ito yung unang pagbanat ni Senator Risa Hontiveros, ni Atty. Rowena Guanzon nung parang ano ba, parang feeling niya. Ito grabe siya. Rowena Guanzon binatang ito. Kasi yung mga yan, sisimba-simba lang mga yan, pakitang tao. Dahil hawak-hawak nung Santo Niño, di ba nakakahiya yan? Yes. Kung ako mahiya talaga ako sa inyo, sayaw-sayaw nyo yung Santo Niño. Buti na lang, hindi kayo sinapak ng Santo Niño. Nung nag-disaster doon sa Cebu, wala kayo doon. Tama. Kami, kahit paano, yung grupo namin doon, na-discarrel pa nga yung bus namin, jeep na nagdadala ng pagkain eh. Kahit paano kami mga Bisaya, ambag-ambag kami pera para padalan pati mga OFW. Kahit paano, sila, saan ba kayo nag-ayuda doon? Tapos, sayaw-sayaw kayo ng Santo Niño. Kahilas ba? So, Cebuano pa, hilasa, oy. Ano may sabihin nun? Ano kayo? Hilas. Hilas ba? Kasi, tama sa Atty. Rowena Guanzon, pasayaw-sayaw kayo, ginagamit nyo pa ang estatwa ng Santo Niño, pero ang panahon ng sakuna sa Cebu, hindi kayo mahagilap. Puro lang kayo dak-dak. Ito ang komento ng mga ilang netizen, mga kabibig ha. Correct, Attorney Ma'am Hontiveros, kilala na ho kayo na wag nyong idamay santo, parang awa yun na. Hilas jud kaayo, tama jud makasuka. Hilas jud panyera. Go Senator Attorney, go right Attorney. Puro kaplastikan ang alam. Kilala na namin kayo. Mga magnanakaw, ginawa nyo pang kublihan ang Panginoon. Mahiya naman kayo. Tingin ka bibig parang agree ang mga tao. Nadali mo Ma'am Guanzon, di na naman nakainom ng maintenance si Guanzon, sabi ni Andrew Rojas. Kakatakot kaya yan, baka tamaan ng kidlat. Murahin sila ng santo, di na sila nahiya. Maunay ingon nga ma'am, diha arang laay. Correct ka dyan, pati si Chel, nawawala yan pag may sakuna. Di ba? Pero pag panahon, pag about BP Sara, mga Duterte, una silang magsalita. Di ba? Pero pag panahon ng sakuna, nawawala. Missing in action. Pero pag panahon sa mga Duterte, pag may mga issue ang Duterte, sila ang unang magbigay ng komento na feeling perfect. Pero panahon ng sakuna at kailangan ng tulong ang mga Pilipino, nawawala, hindi mahagilap. Kaya hindi nyo kami mauuto, mga kabibig. Di ba? Hindi nyo kami mauuto. Eto pa, isang interview ni Risa Hontiveros, sinagot din ni Atty. Rowena Guanzon. Ito kabibig ha. Ito. Parang, sabihin, I think ito yun. Hanapin natin kabibig ha. Kasi, parang nakakagigil lang panoorin na ganitong klase mga tao meron tayo. Diba? Yung, yung pa-feeling, yung, ito. Itong tatakbong presidente si Risa Hontiveros, tapos may binulgar na sikreto si Atty. Rowena Guanzon na tinatagong sikreto ni Risa Hontiveros, at ready na pala si Risa Hontiveros, nag-iimbak ng ayuda na pala si Risa Hontiveros para sa 2028 election, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Let's watch this video.
Quick question. You don't have to answer this, but would you ever consider running for president? Blech! Oh, I've been asked that. Oh, you've been asked this? Yeah. You feel free to cut it. no. If you don't want. Yeah. Oh, I've been asked that by Okay. groups that, thank God, are mobilizing to unite the Thank opposition God. Mhm. around the common candidate. Hala. When they asked me, I said, okay, I'm open to running for president, and Oh. I will certainly support a common candidate because that's been my advocacy from the start. Okay. Kasi puro na ng advocacy. Mm-mm. Advocacy. Ano ba masasabi ninyo? Kasi yung mga mahalagang proyekto, yung mga malalaking proyekto, yung mga foreign assisted projects, according nga dito kay Senadora Amy Marcos, malaki po ang tinapyas doon sa budget. At ang sinasabi niya, napunta din daw ang ibang mga tinapyas na budget doon sa mga tinatawag na assistance program para nagiging instrumento sa pamumulitika, attorney. Ayuda. Napunta dun sa ayuda. Oh, ano information ko? Sa DSWD, nag-i-imbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Ako ay DSWD Secretary Gatchalian. Pag hindi po nailabas yung mga ayuda na yan, ay dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Hindi yung naman pwede. Na nag-iimbak ng ayuda si Risa Hontiveros para sa 2028 presidential election at sa 2028 pa niya ilalabas yan. Hala ka, totoo ba to, Ate Bing? Grabe ha, grabe yung mga revelasyon na to ni Rowena Guanzon. Masyashock ka talaga. Ito, let's continue. Yan, 3 taong ayuda-ayuda ibibigay nyo sa mga senador at congressman. Di indirect vote buying din yun. Saka itong COMELEC, dapat bawal nyo na yan. Hindi lang during the campaign period. Yung mga ayuda na yan. Hala, grabe no? Hindi lamang during the campaign period, before the campaign period. Pambihira naman. Pambihira naman itong buong sistema sistema ng mga politikong tradisyonal na ginagamit lang yung pera ng taxpayers para sa kanilang patronage at vote buying. Vote buying yan, direct or indirect, vote buying pa rin yan. Hala, Risa Hontiveros. Totoo kaya itong pasabog ni Attorney Rowena Guanzon na kung saan iniimbak mo na ang mga ayuda. Oh, nag-iimbak ng ayuda si Risa Hontiveros para sa 2028 presidential election. At sa 2028 pa niya ilalabas yung lahat ng ayuda para pang suhol, pang vote buying. Uy, nakakahiga naman yan. Pero ang mga tao, hindi na, kahit masusuhulan yung mga tao, pero kung sa panahon ng pagboto, yung gusto na sa puso at isip yun ay iboboto nila, sabi ng mga tao, naku, harvestin natin yan lahat ng pera na yan kasi pera natin yan. Pero huwag nating iboto yung nagbibigay ng pera. Matalino na ang mga tao ngayon, lalo na sa gobyerno ni BBM. People learned a lot from this administration, mga kabibig. Eto pa kabibig ha. Hindi ko alam kung paghanga ba ito ni Atty. Rowena Guanzon kay VP Sara. Di ba nag-trending one time, si VP Sara nag-unboxing sa Shopee. Tapos, ito yung reaction ni Atty. Rowena Guanzon. Vice Presidente na yan, pero grabe, napaka-kumbaba talaga. Hindi tayo kabibig ha. Tingnan natin kung how Atty. Rowena Guanzon described VP Sara. Nasaan to? Again. Let's listen to this one. Pasensya na. Ano na to halata na ito na lahat ng Sara Duterte, kagaya ni Eric Yap, Congressman Eric Yap, siya na naman ang sunod dyan. Pulong, di ba? Gano'n din nila si Pulong, wala silang nakita. Lahat ng mga Duterte, talagang titirahin nila. Yung mga supporters ba? Para So si this Sara. is a never-ending Wow. till 2028. 2 years. And yet you see, look at Sara Duterte, just playing with the kids, Yes. opening her So, package from naglinis Shopee. Yeah, You know? naglinis sa dagat po. Yeah, Opo. Going around every provinces. And so the question is, sino ang kandidato na makakakonect sa tao? People Yan. identify with her. Kasi kunyampo, I'll give you
an image. Kung si John Vic Rimulya, candidate for president, will pick up a child who has Down syndrome. Di ba sasabihin mo, napaka-contrived naman ito. Photops lang tama. to, di ba? Kasi hindi naman yan talaga mahilig sa bata eh. Alam ko may bata din siya. Grabe naman yun. John Vic, bawal pikon ha. Pero si Sara Duterte, picture this in the campaign. She picks up a child with Down syndrome. Nanay siya eh. Tama. And you will feel. Relatable point. Yes. Opo. That's the difference. So now, goal na goal ba kung sa Bisaya pa itong mga BBM gang na ito? Kasi wala silang kandidato. Eh, papa-impeach sila, papa-plunder nila, pa-disqualify nila, kung ano-ano na lang. Eh, lalo naman nagagalit ang mga tao. Tama. Sa atin naman, kung hindi ganyan gusto nyo, eleksyonin natin. Bakit? Pwede ba snap election na lang? Di ba? O, pero snap election, now na. Opo. As in next month. Parang itong Yun, kabibig ha. Yun ang nakikita nato ni Rowena Guanzon. Kung ngayon ang eleksyon, ako, delikadong manalo si BP Sara. Di ba, kabibig? Oh, paano yan? Ito si Risa, humirit pa rin si Risa, hindi pa rin natapos si Risa. Kailangan niyang, mapabango sa maraming Pilipino. Ito, Ang plan ko po sa 2028 ano? ay ngayon pa lang patuloy na pinaghahandaan. Wow, ang aga naman. Pagkaisahin, hindi lang ang kakampings pero ang lahat ng opposition at oppositional or reform-minded forces, no? Lahat pong nangangarap ng pagreforma sa ating lipunan, pagpapalakas at pagpapayaman ng ating ekonomiya at bawat mamamayan, lalo na yung mga mahihirap pa sa ngayon at pati ang middle class na dapat ding proteksyonan at pagkaisahin yung ating mga mamamayan. Ganun po yung elemento ng gusto kong at balak kong ipresenta namin sa 2028. At kung ano po yung casting doon sa aming slate, kung sino-sino po ang pinaka popular, malakas, winnable. Yun po yung aming ihaharap. Meron po ako nakitang post kahapon pero na alam ko pong nai-repost nyo na at report na fake news na nagsabi raw po kayo na tatakbo kayong presidente. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ng nagkakaisang oposisyon. So, first things first nga. Buuin namin, pagkaisahin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Sama-sama po kaming magdedesisyon at kung sino po at sino-sino ang piliin namin, siya po o sila po ang haharap. Nakataya. Lalako. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Hindi ka na magdadamgo, manadaog ka. Bisan kami mga Ilonggo, hindi mo boto sa imo. Libing mangarap. Nakawin muli ang perang PhilHealth. Magkaisa kayong lahat, sabi nyo mahina ang kalaban. Ambisyon, paaron ang tibuok Pilipinas, NP, lahat nagkontrol. Bastos ba? Loy ang Pilipinas, ubos ang pera. Ito pa. From Totski, wala naman masama sa pangarap niya, yun lang kung magiging reality yan. Why? Kahit hindi tumakbo si VP Sara, hindi, pero mag-i-endorse at tatuloy niya ng endorse ni VP Sara. Ito pa. Baka bulsan nyo ang yayaman, wala joy mo boto sa imo ma'am, hago-hago, ora dagan gawas lang mo baliktad ka sa Duterte, sure win ka itong mga bright bali na mo Duterte, simpati sa tao. Ihanda mo rin sarili mo, basta wala lang dayaan sa eleksyon, hindi nang naibalik pondo ng PhilHealth na nga ni paamperang kaba ng bayan. Dapat na ng mga magnanakaw sa pinapakulong lahat dahil sila lang naguba sa bansa natin. Huwag na silang malasakit o mga taong bayan. Now, sa nangarap, pag sure niya Ontiveros, gawa ka lang. Pag number 1 senador, Madam Usa, kamangandoy kulila at mangani ka mangandoy pagkagtaas na sus Ginoo ko. O yun kabibiga ang mga komento ng mga netizen natin. So, feel ko talaga pagtatakbo si Risa, pag maging opposition presidential candidate si Risa, parang hindi mananalo talaga. Yung sabi nga ni Guanzon hahanap talaga ang gobyerno ng equal or mas tataas ang level kay BP Sara. Yung sinabi, si John Vic daw, sabi ni Guanzon. For example, John Vic will have a baby. So, parang walang pakialam ang tao. Pero pag si BP Sara, ihang ang isang bata or mapipicture sa isang bata, maraming magre-react, ay, salamat BP Sara, ang bait ni BP Sara, kasi nanay siya. So, yun ang isang challenge sa grupo ni Risa, sa grupo ng John Vic,
paano sila magkaroon ng ganong image na makukuha nila ang simpatya ng millions of Filipinos, particularly sa Visayas at Mindanao. Kung tatakbo si Risa at John Vic, sure na yan talo sa Visayas at Mindanao. Sa Luzon, baka manalo sila, pero mostly sa Luzon, mas pabor pa rin kay VP Sara. Yun ang problema lang ngayon. So, kailangan nilang ma-impeach si VP Sara, kasuhan si VP Sara. For example, may impeach si VP Sara, kasuhan si VP Sara, tapos VP Sara mag-endorso ng isang kandidato at solid yung support ni VP Sara, posibleng mananalo pa rin. So, si VP Sara ang nasa likod ng isang kandidato. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.